Ulang araw sa inyo mga pangyaw! Welcome to my mini cooking vlog again! Sa mga pangyaw dito nga po pala sa Hong Kong, sa mga hindi nakakaalam ang mga nasa ibang bansa po, nasa black rainstorm na po ang warning dito sa Hong Kong and talagang hindi po tumitigil ang ulan, buong magdamag na po mga pangyaw. Kaya kung mapapansin niyo po, sa mga newsfeed po ninyo is ang kalimitan po dito sa part ng Hong Kong ay binabaha na po. So dahil nga po malamig mga pangyaw and abot talaga ang lamig dito sa loob ng aming bahay, nag-decide ako magluto ng udong noodles para sa aking mga alaga and sa aking mga amo. Dahil as usual, wala po silang mga pasok. So ang mga kunyang ay ikot na naman po sa loob ng bahay. Sino ba dito ang nakasampung ikot na o nakasampung pasok na sa loob ng CR? Charot. So ayun mga pangyaw, nag-prepare na rin pala ako dito ng dalawang klase ng vegetable, ang ating Chinese cabbage and ang choy sam natin na paborito po ng ating mga alaga. And syempre, paborito ng mga auntie o kunyang dito sa Hong Kong. So, after nga po niyan mga pangyaw ay syempre nilinis ko po ng maayos ang ating mga vegetables. So, mostly po kasi sa mga vegetables natin ay merong mga lupa-lupa sa bawat side nila. Kaya talagang kinuskus ko po yan ng mabuti. As in, one by one mga pangyaw kasi mahirap na syempre pati ako kakain. So, syempre, kung gusto kong kumain ng malinis, of course, malinis din yung isa-serve natin sa mga employers natin. And after nga po yan mga pangyaw ay hinintay ko lang po na kumulo yung ating mainit na tubig para dun sa ating itlog. Kasi nagalaga nga po ako ng 3 pirasong itlog para dun po sa ating udong. And after nga po niya, nung kumulo na siya mga pangyaw is nag-boil po ako ulit ng another tubig para naman po sa ating meatballs. Yung meatballs kasi natin mga pangyaw ay binablanch ko muna po yan. And then, sinaset aside ko na po yan after ko pong i-blanch. So, nag-boil po ako ulit ng another tubig para naman po sa choy sam natin. Choy sam po ang una kong blanch dito. Blanch lang po ito mga pangyaw. And after po ng choy sam natin is yung ating Chinese cabbage naman po. So, blanch ko lang din po siya mga pangyaw. Wala na po akong ibang ginawa. Hindi na rin po ako naglagay ng another seasoning or other seasonings dyan. Then, ito na po siya. After po yan mga pangyaw, nag-boil po ako ulit ng tubig para naman po dun sa aking beef. So, yung beef po, yun yung ilalagay ko rin dun sa ating udong combination. And after nga po nyan, seconds lang yan mga pangyaw. So, dito, hinango ko na rin po. And then, nag-boiled ako ulit ng another water. Kasi po, dito ko na po mga pangyaw, iluluto po yung ating noodles. So, bakit po inilagay ko ulit ang ating meatballs? Yung meatballs po kasi ay sa pampalasa po siya para dun sa soup ng noodles natin. So, usually, ganyan po yung ginagawa ko talaga. And then, after po nyan, lumasa na po yung soup niya, mga pangyaw, sineset aside ko na po ulit yung meatballs natin. And then, ayan, noodles na lang po mga pangyaw ang niluluto ko dyan. So, after ko pong niluto yan mga pangyaw, hinango ko na rin po yan. And, syempre, dyan na po ako nagsimula na ayusin yung plating natin. Syempre, para mas maganda, yung itlog ko ay biniak-biak ko po, pang-plating, panglagay sa mga gilid-gilid. Syempre, mas gusto ko na medyo bongga pag inihain na sa ating mga employers. So, ayan mga pangyaw. And, nag-set aside din ako ng soup niya. Naglagay ako dun sa loob mismo ng noodles. And then, nag-set aside ako sa another mangkok ng noodles. Then, ito na po siya. Simple and quick, easy recipe lang po, diba mga pangyaw? Solved na po yung tanghalian natin. So, thank you for watching mga pangyaw. Please like and subscribe mga pangyaw for more. Thank you. Bye-bye!